Magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayong purihin ng ating Panginoon? Amen. Magsitayo po tayo at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Efeso 5 verse 18 to 20, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, maraming salamat sa Panginoon dahil nandito po tayo ngayon para makinig ng kanyang banal na salita. Yes, Lord. Purihin natin ating Panginoon. Pagpupuri pa sa iba, aming sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanilungan. Sapagkat siya nagkakasama, magpakailanman. Ika'y aking sasabihin, nananaw sasabihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba,
ang buhay ko. Kahit ako'y namamangga, basta't ikaw ang kasama. Palakad na. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin. Paligid man ay mapiling, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang maawitan. Ikaw naman. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hindi ko natin makikita, ikaw lang ang sasambahin. Sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang maawitan. Ikaw naman. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila sa tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako. Inibig mo ako noon pa man. Lord, maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, nais namin maranasan ang iyong yakap, Lord. Di
upang muling mayakap ka. Upang muling mayakap ka. Upang muling mayakap ka. Upang muling mayakap ka. Maraming salamat, Panginoon, sa pagyakap mo, Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo mga kapatid. Father God, salamat po sa araw nito. Saan dinala niyo po kami lahat upang magkatikong muli sa iyong gawain. Nalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pag-bless mo sa iyong gawain mula simula hanggang katapusan. Patuloy nga po na napakasarap kung ano, pag nasa pupupuri po kami sa iyo, Panginoon. Nawawala po yung aming mga suliranin. Kahit pa paano, Panginoon. Dalangin ko po, patuloy na pagsama mo sa bawat isa. Patuloy na ikaw lang po maitaas at mapupurihan sa mag-apong ito, Panginoon. Sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po ang mga sangalan, Panginoon. Amen. Kaya manatili po tayong nakatayo at batiin po natin ang isa't isa. Awitin natin ang may galak. Napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasihan. Ang nagkakaisa natin sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus. Laging may lalak sa vida. Napakaligaya! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagkakatiyan. Di nag-iingitan at walang kampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Titipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Once again, napakaligaya! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay pagka kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Napakaligaya! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagkakatiyan. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Upang magkasama-sama. Upang magkasama-sama. Upang magkasama-sama. Ayan. Amen. Hello. So, welcome kayo ulit sa aming bahay panambahan, sa ating pagpupuri sa Panginoon. So, sa ating announcement, pareho pa din, Children's Bible Study every Saturday, 8 a.m. Ay, hapon na pala, 1:30 to
3 p.m. ay yung mga 4 years old hanggang 9. Di ba, Teacher Edith? Kalimutan ko na. Tapos, 3 p.m. hanggang 5 p.m. ng Saturday is the teens. Teens ay nagsisimula sa edad na 13. 13 ba? 13 o 15 pataas. So, yun. Every Saturday po yun. At, yun nga, patuloy pa rin natin panalangin na magkaroon tayo ng young adult or mga adult Bible study. Hindi pa natin alam kung anong oras. Para malaman, doon tayo kasi magkakaroon ng question. Ano ba yung ginagawa natin? Ano ba itong talata na ito na hindi ko maintindihan? Doon po lahat natin pwedeng pag-aralan ang Bible. So kung yung ibang bagay na pag-aaralan natin, bakit hindi ang salita ng Diyos? So sana, pag-pray natin na magkaroon tayo ng oras para pag-aralan pa rin natin ang salita ng Diyos. Okay. And nag-invite po ako kung sino merong magandang patotoo sa Panginoon. Sa buong linggo na nagdaan, ano po ang naging magandang patotoo niyo sa Panginoon? Testimony. Meron po ba? Edit. Yan na lang po kayo. Ay, Hindi makikita. Hindi siya makikita. Hindi, dito na lang. May ilaw pa. Ay, wala. Siyempre, niliwanag, di ba? Sige, magandang kami sa inyo lahat. Ako ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon, sapagkat ilang weeks din ako nawala. Dahil nga sa, nagkaroon ng karamdaman, pero sa biyaya ng Diyos, ako pinagaling, kung siya pa ay feeling God. Salamat talaga sa Panginoon. Alam naman niya ang heart natin, bawat isa, bilang isang mananampalataya, hindi tayo namawala ng pag-asa. May mga problema, talagang binabalik sa atin, magkakaroon tayo ng pag-asa. Pag-asa na may buhay na walang hanggan, at ngayon pa lang, nandito na siya sa atin, puso at isip. Kaya nga ang aking talagang pinaka-testimony, bakit pa tayo pupuri? Bakit tayo pagsalamat? Bakit tayo nabinungkot sa Kanya? Maraming katanungan po tayo, no? Kasi kailangan natin yun sa pagkatanong natin. Siya ay Diyos na nag-isa sa ating buhay. At saka number 1, ay ang ating ginagawa ito dahil mahal na mahal natin siya. Diba po? At gusto natin mapalakas pa. Lumapit ka sa Kanya. No? Na may talagang tunay na nandun ang pagpapakumbaba natin sa Kanya. Kapag yun po ay pinakamahalaga. Para din, ginagawa natin ito dahil para sa paglago ng ating spiritual na buhay. At number 1, yung pag-aaral din po ng Kanyang salita. Yung salita ng Diyos, talaga nagbibigay sa atin ang kalakasan, lahat nandun na. Walang problema kung tayo talagang nag-aaral ng Kanyang salita. Pinalalakas tayo. Nanghihina tayo, pero pinalalakas tayo. Pastor, nagkasakit ako, pero yun lang. Yun. Dahil sa faith pa rin na nagbibigay sa akin, sa ating lahat, hindi lang sa akin. So, mga bata na miss ko, nakakamiss ano? Mababait sila. Talaga. Diba, no? Bahit. Ay, talaga naman ganawan ang buhay natin. Paglilingkod pa rin. Pasasalamat sa Panginoon. Hindi nawawala yan. Kasi ang tao hindi nagpapasalamat, panireklamo ang lumalabas sa ating bibig. Di ba po? Yan. Pero lagi tayo nagpapasalamat. Ano ang ating gagawin? Pasalamat. Na-uplift tayo, na-encourage na tayo. Tunay may Diyos na lumikha sa atin at nagmamahal sa atin. Yun. Salamat sa ating lahat. Na patuloy talaga magpalakas sa bawat isa. Sa magitan ng paglilingkod. Salamat po. Ano ko lang namin kasi na magkaroon ng teacher eh. Sino para sa magturo?
Huli nga. Ayun, oh. Hindi. Tatawa-tawa din. Oo, yun. Hindi, talagang kailangan. Talagang kailangan. Ayun, Kasi oh. Nararamdaman ko dito, parang dito nakaupo eh, nararamdaman ko. kasi talaga. Oo, ang lakas ng power eh. Ano mga wifi? Wala Pepe. Kasi ano, Ayaw mo diba? kayang teacher. Ayaw mo pa. Kasi ikaw na yun. Wala mo retirement. Iba-iba ang ano natin, mga ginagawa na mag-iikot. Hindi na bata bibigyan sa inyo. Mga oldies. Oo, tama-tama yun ang gusto Ah, namin. diba? Sa ladies mo siya. Yan, pag-play natin. Kasi senior na, kaya dapat natuturuan ko. Mga senior na katulad ko. Yan, narinig bata, ko na. mga bata talaga, katulad Na. na, oh. Ayan. Yan. Oh, katulad nun. Oh. Mga bata. Okay. Sino pa po? Sino pa mag-testify? Si Tess daw. Si Tess? Ay, si Kim, ayan. Ay, si Kim daw. Turuan mo. Turuan, eh, bawa tayo dito. Ayan, by God's grace. Si Tess daw. Okay, so Nakalimutan. maraming dahilan para papurihan natin ang Panginoon. Hindi nga yung maisusulat sa isang libro yung ating patotoo. Kaya lang, minsan, ang mga tao nahihiya pa din. Okay, mayan ay patotoo ang mga kabutihan ginawa ng Panginoon sa atin, lalo na sa isang linggo lang. Amen. Alalahanin niyo isang linggo. Diba? Meron yan. Yun lang nandito tayo. Patotoo na yun. Di ba tayo? Diba? Amen? Diba? Okay. So, tayo ay dadako na po sa ating pagbibigay. Basahin po natin ang ating tithes and offering verse sa Malakay 3:10 to 12. Hindi ako masyado sa Tagalog. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Ang Panginoong makapangyarihan, dalhin niyo ng buong inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubus ko ang sobra-sobrang pagpapala. Ayan, ang maganda. Hindi ko papayagan sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ng iyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Amen po ba? Amen. Ayan. Yan ang pangako ng Panginoon. Hindi yan nababali. Kaya patuloy tayo magtiwala sa Kanya. So, awitin po natin ang ating offering song. One. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. We offer
po muli sa ating lahat. Di ba parang ang bilis ng araw ano po? Ngayon, July na. First Sunday ng July. So, oo, ang bilis. Talaga naman, oo. Ang bilis ang panahon. Next month, and then, meron na. Meron na. Talamig na ang panahon. Okay po. Pwede po sa ating ilaw para kita mo niya. Kita niya ba? Kita niyo po? Blur. Kita niyo niya. Hindi, mahirap. Hindi niyo kita. Kita tayo. Kita naman. Kita naman. Kita naman. Okay. Kita naman, ano? Okay, bago tayo magsimula, tayo po tayo ulit para tayo manalangin at pasalamat sa ating Diyos. Let us pray. Dear Lord Jesus, we thank you so much, Father God, sa iyong kabutihan at kadakilaan. Muli, Panginoon, araw po ng linggo, araw ng pagsamba. Muli, Panginoon, ay kami nagaganap sa pagkakasama-sama ng mga kapatid na nagbigay ng papuri, nagbigay ng awitin, nagbigay, Panginoon, ng paggalang, pagdakila sa iyong pangalan, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang aming hari, ikaw po ang hari ng mga hari, ikaw ang Panginoon, ikaw po ang aming Diyos na mabuti, dakila, at pagmamahal. Salamat po sa isang linggo na iningatan mo kami sa mga may karamdaman, na pinagaling, sa mga nagpatutuo kami noon. Alam po namin na marami kami dapat magpapatutuo sa iyo, Panginoon, at nagpasalamat sa bawat araw ng aming buhay dahil naranasan namin ang pagiging Diyos mo sa amin. Binisip mo kami, Panginoon, sa aming mga kalumihan, kasalanan, nakita mo sa amin, Panginoon, sa risikibutoo niyo po ang aming mga puso, ang mga isipan. Dalangin namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, ang sentro ng aming mensahe. Ikaw ang makita, ikaw ang mananalhati, ikaw ang Panginoon malugod, sapagkat ikaw po ang Diyos namin na buhay, dakila, at papalitan sa lahat. Salamat po ang banal sa hapong ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Nasa Pilipos na ulit tayo na po. Ayan. Last chapter ng Pilipos. So, ang mensahe, o title natin ngayon sa hapong ito, maggalak kayo lagi sa Panginoon. Yung isulat po ito ni Pablo, ngayon ang pangalanan natin muna, si Pablo nakakulong. Nakakulong na siya sa Roma. Lahat na sinulat niya, na mga aklat, Pilipos, Thessalonica, Efeso, no? Kasi mga aklat na ginawa nila, mga letter sa mga kay Timothy, kay Titus, no? Sa mga alagad ng Panginoon, sinulat nila siya, nakakulong na siya. Ito yung time na matanda na siya, alam na malapit na siyang mamatay. No? Alam na siyang malapit na siyang bitayin bilang lingkod ng Panginoon. At nakita natin si Pablo ay wala namang kasalanan. No? Nakulong siya dahil sa pangalan ng salita ng Diyos, dahil sa pagtanggol sa Panginoon. Ang maganda kay Pablo, isa siyang Pariseyo. Ano yung Pariseyo? Noong panahon nila, bago siya naging Kristiyano, bago siya nakakilala sa Panginoon, Paris siya. Kaya kabisado niya ang Biblia noong unang panahon, noong Old Testament, kabisado niya yan. Kasi paring nga siya ng panahon ngayon, noong mga Hudyo. So, lumaboragin siya, makadalaga ng Panginoon, talagang alam niya, pinakita sa kanya ng Panginoon na ang pinaglilikuran niya ay si Kristo Jesus. No? Kaya hindi siya nagsisi, nung siya ay makakilala sa Panginoon, naboragin siya, wala tayong makikita sa kay Pablo na libakas ng pagsisisi. Ba't ba nakilala si Lord? Ba't ba nangyari pa sa akin ito? Siguro kung di ako Christian, hindi mangyari sa akin ito. Wala tayong mabasa ng Panginoon. Kundi sa kabila, kahirapan, nabugbog, nakulong, nagutom, lahat. Lagi siya sabi niya pa rin, maggalak kayo. Imagine mo nila, nakakulong siya, tapos sabihin sa mga taong malaya, katulad natin, maggalak kayo mga tagalusan ito. No? Sa Panginoon. Maglingkod kayo lagi. So, yun yung title natin ngayon. Bakit tayo laging dapat maggalak sa Panginoon? Okay? Kaya nasa chapter 4 tayo Pilipos, sa verse 1. Sa verse 1 tayo magbasahan ako. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, at pinanabigan aking katawaan at putong. Magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Pinamamali ko kay Eudelias at pinamamali ko rin kay Sintike na mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, pinamali ko rin naman sa iyo. Tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babae ito. Sapagkat sila ng pagpagan na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama rin naman ni Clemente
at ng aking mga kasapanggagawa ng kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Mga gala kayo, ito yung main verse natin, no? Mga gala kayo lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga gala kayo. Ang nakikita natin dito, ano po, bago natin papatuloy ko pa sa, no? Meron problema ng konti sa dalawang babae na Kristiyano na binigay sa Panginoon. Mga pag-usapan natin yan. Sige bro. Makilala na ba ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao? Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayo tumabalisa sa anumang bagay. So, wala ito dapat kabilisaan, no? No worries, no anxieties dapat daw mga Kristiyano. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa mamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayog ng pag-iisip ay mag-iingat ang inyong puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Verse 8, natapos na po sa mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin niyo ang mga bagay nito. Ayan, mga natin yan mamaya. Sige bro. Verse 9, ang mga bagay ninyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin niyo, at ang Diyos na kapayapaan ay isa sa inyo. Datapot ako'y totoong nagagaya sa Panginoon na ngayon sa kalulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmalasakit sa akin. Na dito ay katotohanan na magkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo nagkulang ng mabuti pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko tungkol sa kailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan, kalagayan aking inaroonan. Verse 12, marunong ako magpakababa at marunong naman ako magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Hanggang verse 13 na po mula, no? Lahat ng mga bagay ay aking nagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Okay. Verse 1, yan. Una, kahit sino ang may karapatang maglingkod sa Panginoon sa Kristo. Verse 1 to 3. No? Pero maano mo yung verse 1 to 3? Kasi ang ginagawa natin pag-aaral ng Biblia, yung by verse, no? Para expository, na-expose natin yung mga sinusulat ng bawat manulat ng aklat. Verse 1, no? Kaya mga kapatid kong minamahal at pinangabigan, aking katuwaan at putong magsitibay. Kaya nasabi ni Paul na kaya nga, no? Kasi sa chapter 3, sinabi niya sa mga Kristiyano sa Pilipos, sa chapter 3, kaya nasabi niya kaya nga. Therefore, sa English yan, no? Sabi niya, dating ang panahon na tayo ay babaguhin ng Panginoon. Sa chapter 3, verse 20. Kung ano yung katawan ng Panginoon ngayon, yun ang magiging katawan natin. Kaya pati sa chapter 4, verse 1, kaya nga, dahil magiging magbabago tayo, magiging pala natin ng Panginoon, ng katawan, magiging bago din lang tayo, magiging makalangit ang katawan natin, sabi niya. Kaya nga, sabi niya, mga kapatid, kung minamahal, pinanabigan, aking katawan at putong magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. So, ang ganda, no? Kailangan natin Kristiyano daw matibay. Sabi niya po, minamahal ko. Ganun siya expressive sa mga Kristiyano sa Pilipos. Kasi nga po, sa mga lahat ng aklat na sinulat ni Paul, ang Pilipos ang talagang sumuporta sa kanya. Ang mga Kristiyano sa Pilipos, yan na talagang sumuporta sa kanyang missionary journey. Financially, emotionally, sila naging tapat. Kung papansin natin yung Corinto, yung Efeso, yung Galatians, no? Iba yung sinasabi sa kanya ni Paul. Pero pati sa mga taga-Pilipos, iba na yung pakiramdam niya. Nagpapasalamat siya sa mga kapatid sa Pilipos. Dahil kakaiba sila. Talaga naramdaman ni Paul yung pagiging kapatid sa Panginoon. No? Sabi niya, hindi niya ako iniwan. Kaya sabi niya, katuwaan. Katuwaan ko kayo kasi bunga sila ni Paul. Katuwaan ko kayo. At putong ko. Kumbaga, paghanap ni Paul sa Lord, sila yung magbumalaki ni Paul. Lord, ito yung bunga. Ito yung mga taong ligtas mo. No, ginamit mo lang ako. Okay? Mga minamahal ko. Sa title natin, kahit sino pwedeng
lingkod sa Panginoon. Sabi nga sa memo ng Pilipos, pinamamanin ko kay Judeas. Parang nalaking pangalan ng una, nang mabasa ko nga yan, Judeas, at pinamamanin kay Sintike. No? Babae po sila. No? Na magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, pinamamanin ko rin naman sa iyo, tapat na kasama. Ito, nilagay ko sa iyo, tapat na kasama ni Paul dito eh. Maraming si Timothy, o maraming si Luke, no? Dahil tulungan ang mga babaeng ito. Sapagkat sila ay namagpagana kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente, ang aking mga kamagagawa ng kanyang pangalan na nasa aklat ng buhay. Verse 3. Una, makita natin dito, na may mga babaeng lingkod. Alam niyo ba, may mga church na bawal maglingkod ng babae? Sa atin ngayon, no? Nagkakapo po na sa Ilocos Sur at sa Ilocos, hindi na Cristino. May mga church po kayo natin nandun. Ako. Hindi katulad natin, ano? Kasi, pero Christian din sila. Christian din sila. Iba lang yung way ng worship nila. Pag nagpapakanta sila, hymnal, no? Pero, wala kang makikitang babaeng tatayo sa harapan. Kahit worship team, lalaki ang papakanta. Yun yung kanilang belief. Yun yung kanilang pag-ano. Pero dito makita natin sa Bible, may mga babae na kasama si Paul. Ibig sabihin, kayo mga babae, ay kapakipakinaban sa gawain ng Diyos. Sabi na Paul, nakasama ko sila. Even si Lord Jesus Christ, kung buhay pa, ang mga naglilingkod na kasama niya, babae. Sino Magdalena? Mary Magdalene. Di ba yung mga babae naglilingkod sa Panginoon? Nung siya mabuhay na magulit, sino walang pinakita ng Panginoon? Di ba mga babae? Nagpakita sa akin, Maria Magdalena. Hindi siya nagpakita kay Pedro, kay Juan. Nang bumawa ng Panginoon, una-una siya nagpakita kay Maria Magdalena sa babae. So, dito ba natin makikita ang babae, ang Diyos ay balanse. Wala siyang tinitingnan. Wala siyang second, ano ka lang ha, parang pangalawa ka lang. Pagdating sa gawain ng Diyos, kasama ang babae. Kaya ni-encourage na namin kayo, di ba? Meron na tayo ito. Maliban na lang ha, ito na po yung excuse. Pagdating sa pulpit preaching. Isa, puro sa maniniwala na walang pastoran. Okay? Pastor. Kasi sa Bible, maliwanag naman eh. Pastor, apostol, teacher, no? Worship team, okay yan. Pero as a preacher, o isang mamumuna sa isang iglesia, ang tinatayo ng Panginoon, pastor. Lalaki. Okay? Unless siguro, by disgrasya or what, wala. Missionary. Minsan may mga tayo missionary, di ba? Pero pag na-establish na yung mission, nagkaroon na ng mga taong member, binibitawan na ng missionary yan at mamumuna dyan lalaki na. Okay? So, binabalanse lang natin ha. No? Balanse tayo. Hindi tayo yung ganung bawal ng babae. Sa atin po, kayo mga babae, nakita naman natin, di ba? Open po kayo. Kung ano po yung pagkakatawag sa inyo ng Diyos? Teacher, worship leader, service, no? Paglingkod, o pagluluto, o sa mga bata, o panlahi, o pag-aay sa church. So po, alam niyo, may mga iglesia na, mga Christian churches, na nakakatuwa. Ito yung medyo, hindi naman sabihin natin malaking iglesia. Pagkaraniwa iglesia rin sila, pagkaraniwa church. Pag may nanganak po sa member nila, yung mga kananay, yung mga kapatayan, sila po yung naglalaban ng damit ng nanay. Habang nasa ospital nila, pupunta sila sa bahay, nung kapapiran. Sila yung magluluto sa mga anak, para may makain, ganun sila. At doon nila nakikita na, uy, magkakapatid na tayo ah. Ito, makita natin, nagkaroon ng problema yung dalawang babae. Ganda alam kung naging problema. Siguro sinabi ni Yodoyas, kailangan yung bulaklak andito sa kaliwa. Kailangan rose, kailangan orchid. Siguro sabi naman ni Sentike, hindi, okay sa pagitan lang. Bahal dyan eh. Tsaka sa kaliwa, huwag sa kanan. So nagkaroon sila ng problema ng dalawa. No? Dito natin makikita, normal sa church minsan, meron din pagkakaintindihan. Normal yan. No? Tao lang tayo parang pareho eh. Pero, makikita yung sinabi ni Paul, di ba? Sabi ngayon, pinamamahin ko kayo doon at pinamamahin ko kay Sentike na mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Ang sentro pa rin, kahit meron tayong problema pare-pareho, nagkakaroon hindi na pagkakaintindihan, ang sentro pa rin dapat natin ang Panginoon. Magkasundo pa rin tayo. Sige na nga. Tabla na tayo, sige, okay na. Ayusin natin yan. Basta
tayong dalawa naglilingkod para sa Panginoon. So yun yung pinakikita natin ni Paul. No? Una, hindi bawal maglingkod ng babae sa church. No? Pwede humarap sa pulpit ang babae dito sa atin. Gagawa natin yan. Ano po? Sa ibang religious group, hindi sa bawal sa kanila. Pero sa atin po, maliwanag. Bigdigan ho tayo eh. Nasa Bible po yan. Na pwedeng tumayo ang babae. Pakabisan kayo, di ba? Ang babae, pwede kayong tumayo ng tumisan, magpatotoo, o mag-share, no? Yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Tuklasin nyo. Dapat alam natin, ano ba yung tawag sa akin nyo? Ano ba yung gift mo sa akin? Ano ba yung kaloob mo sa akin? Diba? Ako, alam ko yung sa pagiging Kristiyano ko, ang kaloob sa akin ng Panginoon, bilang isang niligtas niya, ito, service. Kasi yan. Kahit hindi ko kilala, pag ako lang sa kalsada. Nung wala, driver pa lang po ako ng isang mga sakyan, company driver ko. Pag may nakita ko na sila sa kalsada, o natataan, o na-aksidente, bawat akong tulong mo yan. Service. Yun ang isa sa mga gift ko na nakita ko, ginagamit ako ng Panginoon. Gift of service. Gift of help. No? Gift po yan. Mga kalaupiansan ng Diyos, pag meron kailangan, alam ko na kailangan, parang meron pa ako na yan eh. Biskin hindi yan. Pagkat nakita ko pa lang sa itsura niya, ito kailangan ito po. Talagang tumutulong ako. Hindi na bagay lang yan, pero gift of help. No? Kaya kayo mga kapatid, tuklasin niyo kung saan tinawag ng Panginoon. Si Kibata, alam nila kung saan siya, no? Music, ano, diba? Si Diana, no? Si sister, si nanay, teaching. Teacher siya eh. So, natural, yung gift ka. Si Sister Christian, no, worship, ano yan, di ba, leader. Sa mga kids din, di ba? So, siguro, next time, no? Ikaw di ba kaya na, ay, hindi, ang Diyos ang magsasabi sa atin yan. Okay? Kasi miski ako sabihin ko na, bakit ko kayo mag-ganon ko? Mag-serve ko naman. Pero kung hindi mo yan nararamdaman, no, at hindi ka open pa, at hindi pa sa tingin mo, hindi ka pa equipped, but kasi once nag-guest tayo sa ministry, hindi ka umuha sa tao. Sa Diyos. Commitment yan. Kaya yung pagdala nyo yung sabi, ako natutuwa po ako. No? Naalam ko na dapat nagpapahinga na kayo ng oras, kasi siguro nagluluto, nag-aalaga, no? Nag-iilagas sila kasi may negosyo, may trabaho, pero nagbibigay ng oras dito na sumamba sa Diyos. No? Kasi alam natin, na pinupuntahan natin dito, hindi tao, kundi ang Diyos natin. No? So, pwede maglingkod ang babae sa Panginoon, sinabi na yan ng Bible, no, si Paul mismo. Pangalawa, no, inaayos. Walang gusot na hindi pwedeng ayusin. Ito. Kaya si brother pagkaayos, di ba? Kaya ang Kristiyano, Kamay ako rin. nag-aayos yan. Yeah. Learn to forgive and learn to forget. Ito. Ako, daming beses ko yung naranasan na ganyan. Nagbablado ko, pero pagpunta na, pero I learn to forgive. We must learn to forgive. Bakit? Kasi si Jesus Christ na, ipatawad tayo eh. Hindi totoo yung, Diyos na papatawad, ako hindi. Hindi totoo yun. Diyos na ipatawad, ito tayo hindi. Diba? So, mga kapatid, ano man yung nagiging problema natin in the future, maybe in the future, magkira tayo mga conflict, di ba kahit ito, tanda pa rin natin lagi, magkaisa tayo sa Panginoon. Ng pag-iisip, pero hindi lang, magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Di ba? Tapos, gumamit pa siya ng mga tao para ayusin yung dalawa. O, ayusin nyo kasi, silang dalawa, no? Hindi ko sino to eh, pero isa si Clemente. Di ba? Ay, sa pagkanda rito, sabi ng gano'n, ngayon tulungan ang babae ko sa pagkasilayan yung nakasama ko sa ibang medyo. At kasama rin naman ni Clemente at yung aking mga kamagagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng Paul. So bakit nasabi ni Paul? Nato mga babae ko, meron silang gulo, meron silang gusot, pero kaya patunayan ni Paul na ang buhay nila, ang pangalan nila nasa aklat ng buhay. Dapat, pinagpiyakin natin, mga kapatid. Na 100%, ulit tayo ng Panginoon. Ngayong oras na ito, may mangyari sa atin. No?
Dapat sure tayo. Kasi wala na yung Abraham's bosom ha. Wala na yan. Yung panahon nito, natin yung Jesus Christ, namatay si Lazarus, di ba? Nasa Abraham's bosom. Wala na. Nung mamatay si Jesus Christ, sabi ng Ephesians, Colossians, bumaba siya sa ilalim, di ba? Tapos saka siya bumalik sa taas. Ibig sabihin, yung mga nasa Abraham's bosom, pinuha niya na yun. At pinuha sa langit. No? So, pag namatay tayo, diretso na. Kasi nasa na si Jesus Christ. Sa langit. Nakapulo sa trono ng Diyos. So, pag namatay tayo, diretso na. Hahanapin na ganyan yung pangalan natin. So, si Paul, alam niya, itong mga babaeng ito, pag matagalan ng problema, alam niya na sila ay genuine. Sila ay totoong lingkod ng Diyos. Okay? Dapat yan ang tiyak natin. Yan ang tiyak natin. Yung speaker natin ng kanina sa CCF, sa may Cubao. Nakadami ka na sis? Sa Cubao? Galing ako doon. Oo, kaya makita yung ang speaker natin yung Egyptian pastor. Alam niyo po ang Egypt yan ay majority Muslim na lugar. Yung pastor po na nag-preach kanina sa CCF May, siya po isa sa parang church sa Egypt. Missionary din po siya, kaya doon po siya. No. Ang dami ng kwento. Ang dami ng kwento sa mga Kristiyano na yung umsik. No? Nakapanood yung panahon na kasagsagan ng mga yung caliphate. Yung kasagsagan ng Iraq ay pinasok ng mga tawag doon eh. Extremist, Muslim, di ba? Yung Egyptian producer ng Ibig. ISIS. Ulo. O yung ISIS, yun. Yung nasa may tabing dagat yung mga Egyptian, nasa sa likod nila yung ulo nila, di ba? Pinakita niya yun. Sabi ng pastor, yung Egyptian nila, mga born again yan. Isa lang ang siya sabi sa kanya, pugot ng ulo. Pag sinabi nyo, tinakwil nyo si Jesus Christ, hindi lang kayo pupugutan. Pero, pag hindi nyo tinanggit, putulo kayo. Wala tumanggi sa kanya. Bakit? Buhay nila, alam nila eh. Sige, patayin mo kami, pero hindi ka nilogi. Kasi pag patay namin ngayon, kasalanan kami, eternal life kagad. Okay? Kaya, yung buhay natin dito, mga kapatid, no? Mas malaga yung spiritual life natin sa physical life natin. Temporary lang yun. Diba? Mas malaga natin. Kaya, kung titignan yung mga Kristiyano noon, no, yung panahon nila po, mas ano sila eh, mas giver sila, mas maluwag sila sa gawain ng Panginoon. Sa kabila ng inumusig ha, parang natin nga sino, hindi ko ba sa atin may pinapatay? Na nangangaral ka sa kalsada, wala eh. Diba? Wala. Wala tayo nakita, nangaral sa tayo ng Diyos sa may Bandaron, o sa Mindanao, o sa Visayas, pinatay. Wala. Malaya. That's what tinutong Pinas. Subukan mo yun sa China. Subukan mo yun sa mga Islam countries. Kulong ka. Kulong tayo. O, bitter tayo. Pero tayo, pasalamat tayo. Dapat, hindi tayo maging malambya kung sa gawain ng Diyos. Aklat ang buhay. Malinaw yan ha. Hindi lang si Paul ang sabi niya, sinabi rin ni Jesus Christ yan, sinabi rin ni Paul, ni John yan. Isa sa kakibayan ng Kristiyano ay yung nasa aklat tayo ng buhay. Kasi talaan yan eh. Attendance yan eh. Record yan eh. Okay? So, sa verse 4, bro, number 2. Yan, lagi magala. Verse 4 to 7. Lagi ito magala. Una, kahit sino pwede maglingkod sa Panginoon. Sumunod, bakit sinabi ni Paul, dapat na tayo maging magala? Lagi magala. Bilang mga kapatid. Yes, bro. Verse 4 to 7. High-tech tayo. Mga gala kayo lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga gala kayo. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Ba't gano'n, no? Lagi nila sinasabi, nung panahon nila Paul, nila Peter, lagi sinasabi nila, ang Panginoon ay malapit na.
Ibig sabihin na malapit ang dumating, ha? Yan yan, ang Panginoon ay malapit ang dumating. Kasi pala natin guys, sinasabi pa rin natin na malapit na ang Panginoon. Ito, reminder yan, ginagawa ng mga alagad dyan, no? Para yung mga Kristiyano noon, laging aware. Na ang pagtatalikod sa Panginoon, bilang, ay, malapit ang dumating ng Panginoon. Alam ko, dito ko. So nagiging daan yan, para ang Kristiyano, ibig na lalayo sa Panginoon, lumalapit. Kasi lagi nila yung malapit ang dumating ng Panginoon, di ba sa atin ngayon? Kaya, ikaw, ngayon ka ba tinatamad? Ngayon ka ba ayaw makiligod sa Panginoon? Malapit ang dumating si Lord. Ano isipin mo? Kung Kristiyano ka naglilingkod, siyempre isipin mo, wala na, baka mamay gabi dumating si Lord, makita na sa business ako. Ay, di ba? So, mga ganun bagay. So, yung magiging daan para manatili ka sa Panginoon. No? Lagi ito tayong maganda. Eh, paano yun yung sitwasyon? Hindi naman masaya. O, sige. Sino dito magiging masaya kung namatayan ka? Namatayan tayo mga sa buhay. Diba? Masaya pa tayo nun? Lord, ang saya-saya ako, namatay siya sa matas. Ay, parang gano'n, ito. Siguro, malaki inaapi, parang, ay, sa wakas namatay siya, buti na lang. Hindi, diba? Kahit ang sama ng tao sa atin, pag yan ay nawala o minanawag ka, masakit pa rin sa atin. Pero isa dito ng Panginoon na magdala kayo, ito yung inner peace. No? Inner peace. Hanggang 7 na, no? Sabi ka, huwag kayo mga balisa sa anumang bagay. Bakit daw kayo maganak? No? Huwag kayong mga balisa sa mga bagay, kundi lahat ng mga bagay sa makita ng panalangin at daing na may pagpasalamat ay ipakilala niyo sa Diyos ang inyong mga kaibigan. Ang mga kaibigan sa Diyos. O ano sabi ng Diyos? At ang kapayapaan ng Diyos na di masayo ng pag-isip ay mag-iingat ang inyong mga puso. Diba? At ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ano ang ingatan sa ating Diyos? Pag may mga problema tayo, ano kailangan natin gawin? Pray. Pray and faith. And believe. Imagine nyo ito. Diba, hindi sila po sa inyo nakaraan, wala yung sabihin ng kapayapaan. Ay, wala sa sister. Yung pinag ko sa inyo nakaraan, meron isang professor ng arts, nagpa-contest. Sabi niya sa mga niya, mag-drawing kayo ng mga pinakapayapang bagay na alam nyo. Oo, ginagawa nyo. So, ang ginawa ng mga estudyante niya, nag-drawing. Isa, yung palayan, may pupo. Tapos, yung araw, pasikat pa lang, may punto, may mga ibigay nyo. Diba? Matagin siya. Diba? Ang sarap tignan ng bukid sa umaga. Meron naman, nag-drawing yung tagap. Wala nang ano. Tapos may mga nangingisbat yan, kasi mga ayos, dahil ibon. Yung isang estudyante niya nag-drawing, yung ibon, nasa kuweba. Pero, bumabagyo. Tapos yung ibon na nasa may butas na ganyan, kumakanta. Para pag sa kabila ng bagyo, masaya siya. Payapa siya. Yung ang nangyari. Bakit? Kasi dahil mga Kristiyano, tayo mga sumusunod sa Diyos, dami dati alam pinigay sa buhay, totoo yan. Diba, tayo, matandaanan, may edad na. Marami tayong pinagdaanan. Kaya hindi pinagdaanan ng iba. Diba, yung mga tayo ito. Diba? Medyo sinasabi natin dito sa mga matandaan, papunta pa lang tayo, pauwi na kami. Kung saan man natutuwa nyo, kasi nagtaulit talaga. Kaya edad namin. Diba? Nakita talaga. Hindi kayo safe, kung kailan. Grabe makikita na sa dami ang karanasan namin, tayo Kristiyano ka, at mahihirap na bagay, pero yung pag-iingat ng Panginoon sa puso, sa isip o sa puso, kakaiba. Kakaiba. Hindi ka magpapanik. Ano yung kabilang verse ito? Basahin natin yung Matthew chapter 6. Bro, bakit sinabi niyo po ito? Ito si Jesus Christ mismo lang sabi nito ha, sa Matthew chapter 6, verse 25-24. Sabi ni Jesus Christ, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayo mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ang pagkaan yung kakainin o kung ano yung inumin. Kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong garantin.
Hindi ba mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Ito sabi ni Lord, basta niyo mga ibon sa langit, na hindi sila nangagahasik, hindi nagsisigapas, hindi na magkakatikot-mahal sa mga bangan, hindi na nag-iipon ang pagkain ng ibon, at sila ay pinakakain ng umahan sa kanalitan. Hindi ba alam, hindi alam mo sa kanila. Diba? Maganda eh. Verse 27, at alin sa inyo, sa pagkabalisa, ay makapaglalagdag doon sa sigo ng sukat ng alam ko. Sige na, mabalisa ka mula umaga ng gabi. Ano ang advantage? Sabi niya, oh, dahil pa sa pag-alala mo sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon, sabi niya, nadagdagan ba yung buhay mo? O nabawasan pa? Dahil sa konsumisyon ng buhay sa iyo. Diba? Baka nung una, mukha kang ubas. Ay, isip mo sa problema mo, ipasas ka lang. Sa problema mo. Diba? So, tuloy pa natin. Go. Verse 28, at tungkol sa panamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo mga dilo sa parang kung paano nagsisilakin, hindi na magpapagal, hindi naman susulit man. Gayun ba, sinasabi ko sa inyo, si Lord na sabi na, si Jesus Christ mismo, na kahit sa Solomon man, sa buong kalwalatayan niya, hindi nakapagdala ng gaya sa Samarito. Anong bulak na matawag yung nakita niyo? Rose? Orchids? Ano pa? Sunflower? Pero sabi niya si Solomon, hindi ako tagal ng ganda. Kaya pumunta sa mga flores, makita mo ang bulaklak na talaga mga mga tayo. Hindi pa natin nakita. No? Sabi gano'n, yun nga, bulaklak eh. Mahalaga sa Diyos. No? Ngunit, yan, kung pinaharap ng Diyos ang nakita ko, sa parang na ngayon ay buhay. Kasama niya bukas ay ginagawa itong sakalan. Hindi ba ka lalong-lalo na kayong parang kanya o kayong mga kahuti ang panapataya? Diba ang problema natin minsan? Diba? Maliit ang tiwala natin sa Diyos. Kaya tayo nag-aalala. Diba? Minsan, Panginoon, yung sitwasyon ko, hindi na naintindihan. Panginoon, wala na ako lalapitan. Walang nagbibigay sa akin ng tulong. Kailangan mo ito. Pero isang bagay natin, ito yung sasabi ng Panginoon. Mananampalataya tayo. Siguro sa inyo, may kaya magpagtotoo sa sitwasyon na minsan na parang imposible lang. Pero bigyan dumating ang biyaya ng Diyos. Ang kailangan na natin, magkaroon ng paniniwala sa Diyos. Yung pagtutuda, kawalan ng paniniwala sa Diyos yan. Kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Yung first time naman, tuloy natin. Kaya huwag kayong mga balisa. Yan ha? Sorry. Anxiety. Isa sa sakit ng mundo ay anxiety. Mayaman, nagpapayaman, at yumayaman, diba? At gustong-gustong yumaman. Isa sa sakit na anxiety. Meron na, gusto pa, promise. Pero hindi ka nasabing masama na magpayaman. Maraming Kristiyano mayayaman, pero walang anxiety. Marami nagpapayaman na meron pagkakalala sa Diyos at tayo nagpapala ng Diyos at tayo mayaman. Pero walang anxiety. Bakit? Kasi ang isang pananampalataya na pinagpapala ng Diyos pinansyal. Kasi hindi mo tayo lahat tinawag ng Diyos kung mayaman eh. May kanya-kanya tayo tawag ng Diyos eh. Kaya kung tayo ba hindi sa mga Christian na yumaman o sa mayaman na hindi Kristiyano o bakit yung mga tao masama mayaman, kung tayo may gitod. Iba pa nakatawag sa ating Panginoon. Kung tinawag tayo ng Diyos sa ganitong kalagayan, masayang tayo. Bakit mo pa para sakitin ang ulo mo? No, nakikita mo yung kapitbahay mo, ang dami ang appliances, may dumating naman na piyaya, no? Tapos nakita mo, gumaganda yung bahay niya, sa'yo, hindi nagbabago. Anong minatingit na yun eh? Tingit na. Eh di magsikap pa rin, manalangin sa Diyos, Lord, bless mo rin niya ako. Pero hindi mo bang sabihin mo sa Panginoon na para makita nila ang Diyos ko, ang kapangyarihan, ang Diyos ko yung papala. Hindi pero pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi anong aming kakanin, anong aming inumin, o aming darating. Verse bro, pakitaas.
Sapagkat ang lahat ng mga bagay ito ay siyang pinaghahanap ng mga hindi. Yung mga hindi mga hindi naniniwala sa Diyos. Ano? Tayo hindi tayo, pero meron tayo naniniwala sa Diyos. Ito yung mga hindi mga taga-Israel. Na iba tayo ng Diyos na pininiwalaan. Itong assurance ng Diyos. Yamang talas-talas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan niya lahat ng mga bagay nito. Mga bagay nito. Dapat, sabi nila, meron kondisyon. Para tayo magkaroon ng society. Katapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang harian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang ikaragtan sa inyo. Kaya huwag niyo ikabalisa ang araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas ay makabalisa sa kanyang sarili. Sukat na ang karawan ng kanyang kasamaan. O nga naman, no? Ba't sa atin tayo? Kinabukasan ay isip. Diba? Lahat sabi ito, yung problema ay kinabukasan. Pati yung problemahin mo ngayon, kung sinabi pa Panginoon. Yung problema mo ngayon lang yan. Yung ngayon lang isipin mo. Huwag mo rin bukas. Eh, gabi pa. Baka tulog ka pa. Bukas, magpapadala na ako. Oo, tutulog na ako. Oo, gagawin ko rin dapat ang gawin sa'yo. Lumayin na muna. Kaya nga sa Lord Prayer, di ba? Sabi Lord, bigyan mo kami ng kakain namin sa araw. Hindi tinulong ni Jesus Christ na, bigyan mo kami ng pagkain, Lord, sa linggo, sa buwan, sa taon. Hindi. Daily bread. Why? Kasi gusto ng Diyos nakikipag-usap tayo sa Kanya. Sino rito sa inyo nagpray na? Umiiyak talaga sa Panginoon. Diba? Sister Fisher. Ako naranasan ko na rin ko yan. Alam ko na, yung bang umiiyak ka, hindi dahil sa mabigat, oo, pero umiiyak ka dahil ramdam mo ang Diyos kasama mo. Naramdam mo na ang Diyos ay katabi mo. Na ang Diyos nakikinig sa'yo. Diba? Yun yung pinakamagandang makita sa Diyos natin. Alam mo, Diyos yung kailangan natin eh. Ano yan? Yung bukas, kailangan mo at ng Diyos yan. Pero sabi ng Diyos, huwag ka magkailangan. Wala kang kain ng bukas. Leave it to me. I am your God. Paniwala ka lang sa akin. So, walang anak ng Diyos. Paano yung Kuya Ray? Pasukan lang. Walang pag-tuition fee yung anak ko. Paano yung Kuya Ray? Wala eh. Wala kaming pagkukulat. Malinaw ang sinabi ng Diyos. Paniwalaan natin. Alam niyo, pag nagtiwala natin sa Panginoon, minsan nga may duda pa, pero pakikita ng Diyos kung sino siya. Ako dami ko po pagkataon at pwede ko ikwento sa inyo. Kung paano ko naranasan ang provision ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, yung mga pagpalan. Ang dami ko kaya kanto sa inyo. At alam ko, kayo man din nakaranas niyan. Na kaya yung pagsabi sa mga tao na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay nagbibigay, na ang Diyos ay hindi huli, hindi una, sakto lang. Yan ang Diyos natin. Marami po akong karanasan dyan. And yung nga, sinabi ko sa inyo, hindi ako napagtapos sa pag-aaral. Ito po, hindi napanto ako na sa inyo. High school graduate po ako. Una ko trabaho, tricycle board sa Altuna. Tricycle ako dyan. Kaya kapatid ko, kaibigan ko. Yan ang kauna-una akong hanap buhay. Wala kayang ibang araw ng trabaho kasi wala tinapos eh. Ano pakikita ko sa, di ba, mag-apply ka, back to the working ka. Kaya alam ko lang mga 1982, 1983. Pag manihan mo ito, natuto ko ng tricycle. So, sa awa ng Diyos, kumita ako ng kumita, nagpunagin ako ng 1984, and God is so good. Ang Diyos, isang bagay na tulog sa akin ng Diyos. Ito, ang Diyos talaga na tulog sa akin. Ilagay natin sa pagbibigay, tayo sa offering. Sabi, Lord, subukan mo ko sa bagay na to. Challenge. Imagine ninyo, yun ang Diyos, hamunin tayo. Ibigay mo to ng buo, yung 10% mo. Pakikita ko sa'yo kung sino ko. Pinanghawakan ko mga kapatid. Ang sweldo ko sa isang linggo, 150. Imagine ninyo. Ako pa ang nag-iisip kung paano ko nagkasusin yung sobra. Magkatay sa mga 20, kasi ang ganun dapat 15 lang ang lice ko, di ba? Tama ba? 20 pesos. Magkatay sa, magbibigyan kayo ng 25 pesos. Natitira, hindi ko pala kung paano ko nagkasusin. Tama sa akin, Lord, sobra pa to ah. Diba? Naging tricycle boy ako, naka-experience ako maging construction worker, no, laborer. Trabaho ko, unti-unti, hinasa ako ng Lord.
Hanggang sa naging natutong Maneo ng Congress, naging company driver ako for almost 15 years, I think. No? Natuto ko sa mula sa pinapalik sa sakyan, hanggang sa truck, natuto na ako na. Hanggang sa nagkaroon ng mga training sa Palbolo, natuto ko na. Yung air. Tinrap ko yan. Kahit pagod ako sa trabaho, may sunog, responding. Kasi kailangan yan eh. Points namin yan. So, hindi ko kalahin, yung parang mga naging training ko sa pad volunteer in the future, bilang medic, yun yung magiging trabaho ko in the future. Kaya nag-retire po ako, no, ilang taon ko sa pagtrabaho, na ang sweldo ko, malaki. Na hindi ko inisip na magiging yun ang trabaho ko po. Na yung offer na sinweldo, ina-offer sa akin, ganun kalaki. Sa totoo lang, dahil pa mausap sa akin ng mga taga-opisina, SR manager namin, kinakausap ako. Kuya Ray, ba't naman ganun? Ang lakit, mas malapaswag mo sa akin. Eh kami, ito lang swag namin, SR manager pa ako. Kasi ikaw ganun. Sa bagay na nakita ko, hindi nito ang Diyos kapag siya sa kanyang mga pangako. Okay? Anxiety. Baka meron dyan sa dito, anxiety ha? Wala. Wala dapat sa Kristiyano anxiety. Huwag daw tayo mabalisa. Pero balik tayo sa mga natin, sa topic natin. Laging magala. 3. Ipabuhay na natutunan sa aral ng Panginoon. Verse 8 to 9. 8, bro. 8 to 9. 8. Yan. Patapos-tapusan. Kasi, patapos na yung sulat ni Paul sa mga nagkakaiso, mga Pilipinas eh. Mga kapatid, anong bagay na katotohanan, anong bagay na nagalang-galang, anong bagay na matuwid, anong bagay na malinis, anong bagay na kaibig-ibig, anong bagay na mabuti ng ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapulihan, ay isipin ninyo mga bagay na ito. Verse 9. Ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos na kapayapaan ay sa inyo. See? Dapat tayo mga Kristiyano, yung mga bagay na kaibig-ibig, ano yung mga bagay kaibig-ibig? Kabubuti ng kapwa natin. Hindi lang kabubuti natin. Mga bagay na totoo. Katotohanan. Ingat tayo sa mga pinangyayari natin sa social media. Ingat tayo mga kapatid. Na kung hindi tayo marunong magsara, ewan ko, napapansin nyo ha, maraming mga nagpapanggap puno, no? Quote-unquote, teacher ng Bible, nangangaral sa Facebook, gumagamit ang Bible, ginagamit ang Bible, at pinapaliwanag, ingat tayo. Kasi, minsan, baka nililigaw na tayo. Huwag tayo na agad nililigaw. Suriin natin, ito ba ay totoo? Ito ba ay napuri-puri sa Panginoon? Ito ba ay tama? Ito ba ay ayos sa salita ng Diyos? Diba? Salain natin. Huwag agad tayo maniniwala. May mga nagtutulong pa ngayon, di ba? Yung mga ibang religion na para mga guru-guru. Diba? Mahalin mo sarili mo. Mahalin mo sarili mo lang. Magbigay ka ng parang mo sa sarili mo. Ano yung tinutulong yan? Selfishness. Diba? Mahalin mo na yung sarili mo. Sarili mo lang kasi ikaw lang tutulong sa sarili mo. Tama rin naman. Pero iba yung tinutulong na Panginoon eh. Mahalin mo ang iyong sarili at ang iyong kapwa. Diba? Balance eh. No? Maging maingat tayo. Ano yung gusto ko sa FB? Yung mga mukbang-mukbang. Ilan yung namatay? Diba? Ginagaya. Kaya rin, binabawal na yung mukbang eh. Alam yun? Yung kumain ng ulo ng baka, buo. No? Para ipakita niya ng magaling siya, kumain. Ano nangyari? Pinatay sa puso. Tiko. Diba? Oh. Yung kumain ng mga baboy, ito ano eh. Nasa naka-video. Pag-in. Ito.
Diba? So, ingat tayo. Baka mamaya kasi, o may nagtuturo pa dyan, nakakain ka isang beses lang sa araw. Diba? Para magandang dating na. Kakain ka isang beses lang sa araw para maging malusog ka. Pero tingnan niyo yung tawag niya, ang payat-payat. Bakit? Yung tamang sustansya ng pagkain mula sa katawan niya. Wala kang energy. Kasi kakain niya, karne lang eh. Karne. Pero once na din siya makain. Kasi yung kailangan ka mong gulay. Di ba? Protein. Di ba? May coating fats, kailangan natin yan. So, medyo ingat tayo sa mga pinanood natin, ha? Huwag tayo basta-basta naniniwala. Iba, gumagamit ang Bible. No? Hindi natin, sulitin natin. No? Ito, ang pagkakas ni Pablo, sabi niya, nakita niyo sa akin kung paano ko namuhay. Actually, sinasabi ni Pablo sa atin. Actually, sinasabi ni Panginoon sa atin. Makita sa buhay natin si Kristo. Ngayon, pag nakita tayo ng mga tao, ay sabi sa atin, gusto ko yan. Gusto kong kasama yan. Kasi pag kasama ko yan, iba ang pakiramdam ko, nakaka-bless. Ayaw ko, gusto ko sa grupo namin eh. Diba, sa kumpanya tayo. Gusto ko punta sa grupo namin eh. Kasi pagkasama ka namin, iba. Yung naramdaman namin. Nakapagpayapa. So yun yung espiritu na lang natin, espiritu ng Panginoon. Nakikita sa atin yan. Mahirap yung, ay ayoko dyan. Ayoko dyan kay brother, ayoko kay sister. Pagkasama ko yan, pag-iwalay na kami, ang bigat ng kalooban ko yun. Masaklat yun. Diba? Bakit? Kasi yung tinapon niya sa kaibigan niya, yung tinapon niya sa kausap niya, puro basura. Diba? Hindi na yung katotohanan, hindi na yung kabutihan, hindi na yung mapagmalasakit, o, diba? Ang mga bagay na natutunan. So, anong tuloy yan? Ang pagsunod sa Diyos, ano yan? Way of life, and then anong tuloy yan? Magbasahin ng sa tayo Diyos at pabuhay natin. Okay? Sabi na, mga bagay na natutunan at tinanggap. So, pininiwalaan nila si Paul. Bakit sila niwala kay Paul? Kasi nakita nila sa buhay ni Paul si Jesus. Yung taong ito, pero nga. Imagine nyo na ang ni Paul, hindi Hudyo. Si Paul, Hudyo. Jewish siya. Pero ang akala niya, walang mga tao pagkakalala sa Diyos. Pero naniwala sa Diyos, bakit? Nakita kay Paul. Yung pag-ibig. Imagine mo, gulping ka, sabi pa, mahal ka ng Panginoon. Brad, sinuntok mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal kita. Diba? Yun yung pagiging Kristiyano. Okay? Gawin nyo, at ang Diyos na kapayapaan, no? Nakita natin, ang Diyos natin ay God of peace. God of peace. Okay? Dapat nakikita sa atin yan. Marami ngayon, nagkakagulo naman sa Russia, no? Pinasok ng Russia ang Ukraine, nakakatakot naman. Marami ngayon. Naku, Israel, ginigera na, nagkakagera na. Naku, tayo, papasukin na tayo ng China. Nakatapot tayo mga bomba sa atin. Ano lang kaya naman yung iba? Nakakatakot siya ata. Baka mamaya, isang gabi, tulog ako, bigla bumagsak ng missile sa akin. Di ba? Pero sa akin, hindi. Diyos na kapayapaan. Mangyayari ang mangyayari, hindi natin kaya uwatin dyan. Tandaan yan. Kahit inuhos mo pa yan, umiyak ka pa, Lord, huwag mangyari to. Pero kung meron nakasulat sa Bible, hindi mo maawat yan. Hindi natin maawat yan. Ang tayo natin magagawa ay magtiwala sa Diyos at yung kapayapaan ng Diyos na sa atin. Okay? Kasi po, sinabi ng Panginoon, dating ang Antikristo. Kahit mag-fasting ka araw-araw, Lord, dumating ang Antikristo. Sinabi na ni Jesus Christ, dating ang Antikristo eh. Hindi na mawabali yun. Salita ng Diyos yun eh. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng lintol, magkakaroon ng salot. Ano magawa natin doon? Mag-pray lang tayo. Lord, pag dumating sa amin to, dumating sa amin to, I pray, give me peace and provision and protection sa amin lahat. Yun lang. Para paniniwala ko, Panginoon, hindi magbabago sa iyo. Kasi kailan ako ang Diyos ko. Okay? Verse 10, bro. Ito pa. Ano yung 4? Yung huli.
Pagmuhay ng tunan, lagi sa isip ang Panginoong malapit ang dumating. Last, matutong makontento sa namang kalagayan sa buhay. Yun, the first step of that thing. Last, ano na yan? Ten. Ito. Dapat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon. So, masaya sa sipon, ano, nakakulong siya pero magagalak sa Panginoon. Ngayon, sa kaulaulian ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa atin. Na dito'y katotohanan ng natirang kayo ng malasakit, ngunit kayo nagtulad ng mabuting pagkakataon. So, yung mga taga-Pilipos, gusto tulungan si Paul. Kaya lang may time na hindi nakarating sa kanya kasi maaaring may nangyari o ano, pero nakita niya yung kapusikihan ng mga taga-Pilipos na tumulong talaga sa kanya. Sabi nga, hindi sinasabi ko tungkol sa kailangan, sapagkat ako'y natutulan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong ako magpakababa at marunong ako magpakasagana. Yung magpakababa nito, magutom. No? Sa bawat bagay, sa lahat ng bagay na tulad ko, ang liim, making sa kabusugan at makialis ang gutuman at making sa kasaganaan at making sa kasalatan. Last verse. Lahat ng mga bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ang maganda kay Paul, no? Kontento sa buhay. Sabi niya, tinutulungan niyo ako, salamat. No? By financial blessings, bibigay niyo ako. Sabi niya gano'n. Pero isang bagay na tutulong sa buhay ko eh. Si Paul, alam niyo, matalinong tao, may pinag-aralan. May kaya siya bago niya makilala ng Panginoon. May opportunity siya. Mapiyara siya. Kasi Roman citizen siya. Pagkakatuloy siya. Pero sabi niya, naranasan ko lang magutom. Talagang walang makain. At naranasan ko din kasaganaan. Kumbaga, magkaroon ako ng milyon, naranasan ko niyan. Sabi ni Paul, maraming kakainin, naranasan ko niyan. Pero sa bagay, ito ko kahit wala akong pera, at marami akong pera, magutom ako, o busog ako, wala akong titirahan o may titirahan ako. Meron tutulong sa akin o wala isang bagay tiyak, sabi ko. Kontento ako sa buhay ko. Bakit? Ano si Kontento niya? Lahat ng mga bagay na tutulong sa nagpapalakas sa atin. Sino yung papalakas sa atin? Sino? Alam niyo po kung sino ang pinag-uulahan niyo. Kaya dapat ang mga Kristyano, hindi tayo nagkakaroon ng anxiety. O yung, may ba term eh? Worries, tama, o, no? Huwag natin isipin yan. Sabihin natin, pero normal lang naman eh, kasi, kung nga, isipin mo, wala kang kakain ng diba? Yes, normal yan. Pero, hindi naman posible sa Diyos. Wala. Pag na-try natin si Lord sa isang beses, isang bagay na hingin natin, at nakita ng Diyos yung kapatiran niya, mamamahal tayo. Magugulat tayo. Iiyak tayo sa tuwa at sa galak. Galing-galing ko. Napakabuti ko. Kaya ang challenge ko sa inyo, kapatid, kung may mga bagay tayo na inaalala, no? Mga bagay na nakapag-ibigin sa atin para makikita sa Diyos, kumamba sa Diyos. No? Magalang tayo. Ang Kristiyano na ka, water to na kasi ni Kristo, ang meron nito. Bakit maraming nagpapamatay ngayon? Kabataan, nag-suicide. Sa Japan, dati, di ba? Suicide. Depression. Diba? Stress. Stress, yung binubuli sa eskwelahan, o sasabihin ko na ng kapwa niya, wala kang pag-asa, pangit ka na talaga, ganyan ka na, katrabahin mo, pangit ka pa rin. Diba? Yung bang saan yung tinitip yun? Kapagitan niya. Diba? Ako hindi ako lang bataan ko eh, pangit ako talaga eh. Hindi, totoo po yan. Yung kabataan ko, no, high school time ko, ito totoo ko sa lisenyo. Meron ako, tawag dun eh. Naging mahihayin ako kasi meron ako Priority. priority complex. Priority. Kasi bakit yung mga tiyo ko, kaibigan ko kay Dara ko, tangos sa ilong, maganda ng buo, oh, gwapo, no? Tapos ano, magkakabarkada kami eh. Lahat sila nakapanigaw. Ako, torpe.
Kasi bakit? Pag tumingin ako sa lamin, pangit naman, no? Ang ako. Kaya, wala ka makita kapupihan sa sarili ko. Minamalit ko yung sarili ko. Pero ito, bigay niya. Ito, hindi ako nagsumarin sa inyo. May time, third year high school ako, second na yun na student. Yung classmate ko na babae, na pangalawan ko yung service namin, hindi kawan ako. Hindi, totoo yan. Di ako sisinungaling, di ako nagmamalaki. Nagulat lang ako. Alam ko nung una, yun lang ako. Eh, temp na kami, ganun pa rin. Kailangan ko. Malamig eh. Mga ID, sunod salita. Ako naman, pulang pula. Malakas yung Hindi, Ate Ruby. kasi, hindi, palit ako. Kung umagustuhan, gano'n, di ba? Pero sa awa ng Diyos, ang pag-asawa ko na. Diba? Nagkapamilya naman ako. Bakit sa panilin ng Diyos? Trail. Gwapo ka na. Di na raw uso gwapo ngayon bro eh. Diba? Pangit ka pero mabait ka lang. Hindi lang. Diba? Kasi kung pangit ka lang, magkikisalbay ka pala, no? Wala na, maganda sa'yo. So, I think by God's grace, ano po, at talagang ito po namin na, iba ang Diyos, mabuti ang Diyos. So, mga kapatid, una, no, pagbuhay natin yung mga natutunan natin, narinig sa ng Diyos. Pangalawa, huwag tayong magkaroon ng anxiety. No? Makita sa atin si Kristo. Yun bang, yung mga lumalapit sa atin, brother, pakipag-pray mo naman ako, sis, pakipag-pray mo naman ako. Ang sarap kaya paano na, yung ano, malapit sa atin, hindi natin masyadong tinala. Narinig ko, Christian ka, narinig ko, papatulog ng mga Christian stuff. Baka pwede naman pag-pray mo. Makontento. Diba? Sa buhay. Kaya, wala din sabihin na, Lord, Christian ako, pero hirap ko. Hindi. Kaya ipakita ng Diyos kung sino siya sa buhay natin. So, ang Kristiyano ay, ano? Una, may karapatang maglingkod, kahit sino, lagi magalak, may pamuhay na tutunan sa aral ng Panginoon, matuto makontento. Okay? Bakit tayo magandang malaki? Hindi tayo magandang malaki, pero huwag tayo nataya sa sweepstick ba? Loto. Diba? Lord, gusto ko yung paman, pataya ka ako. Lord, Jesus na yun, palalulig mo ko. Oo! Huwag! Diba? Hindi. Nagbabalato ako, Lord. Malaking test ko, Lord, kung nanalo ko. Okay. Bigyan tayo ng Panginoon ng trabaho, Labas bigyan mo. tayo ng negosyo. Hindi siya labas mo. Yan ang gamitin natin para malaman natin ang Diyos. Okay? Para sinasabi dito may mga kabigatan sa puso. Hindi nag-aalala. Ganun ba? Bali pa kayo yung nanay, ano na rin? Sino pangalan? Remy. Remy. Lagi pa kayo yung Remy. Bakit tayo mga anxiety o kabigatan sa puso natin? Teacher Eddie. Nagkaroon Teacher Eddie. si Sister Edith. Ano po yung... Complete healing. Healing. Ah, okay. Fiscal. Pa rin. Ano po Hindi ko yung... yung sa akin. Vertigo. Vertigo. Yan sa tenga yan eh. Balance. Yung pag kumikit ka, sumilat ka, yan. Medyo mahirap masakit po yung vertigo. Kaya pag-pray natin, pero pa, sige, nalapit lang sa mission. Pwede mo alam sa Panginoon. Police, baka mayroon pa request. Police. Meron ba nagpipray ng trabaho, o pag-aaral, financial provision ni Lord. Kayo po, Manang, baka po mayroon kayong prayer request. God is good. Meron po ba kayong gustong pag-pray? Kasi Manang daw. Sa mga palang dagdag ko, no, sa akin na ano, huwag tayo paniniwala sa mga turo nga pala ngayon na i-claim mo. I-claim mo, yayaman ka. Yayaman ka. Hindi mo totoo yan. Ano po? Huwag mo sabihin niya, negative kung bagay na, mangyayari sa iyo yan. Hindi mo totoo yan. Hindi mo totoo yan. Wala sa labi natin lang. Nakapangyarihan ko sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kung may magka-first sa atin, magkakaroon yung iba yung spirit niya, i-reflect natin. In Jesus' name. Hindi ko tayo sasabi niya. Pero yung mga turo, di ba, na
Sabihin mo lagi, yayaman ka, gaganda buhay mo, gaganda ka buhay mo. Hindi mo dito totoo yung bagay. Bumili na naman. Nanay ka lagi. Ba't di ka pa Diba? nagsabi? Ang ganda buhay mo, tapos mayakay ka. Ano ang ganda buhay mo? Kailangan mayakay ka. Dapat, kasama yung gawa. Okay. So sana po may natutulog tayo, no? Lagi na sa isip. Tanaw natin ngayon, ang May Panginoon, gamot nag-aabi na na rin mo. may gamutan ng doktor. Isip natin yan. Anytime, para makalayo tayo sa paggawa natin, hindi yung Sa tenga ho yun. Okay, hindi magala. Maluto na kontento sa mga kagala sa buhay. Magiging na tayo Yung Pablo. vertigo. Sa tenga po. Kontento sa buhay natin sa Kristiyano. Papatayin na lang. No? Oh, Hindi mo kontento. may ikot yung Peace. huling. Heart na. Okay. Pero may Sige tayo, pagkaya at mananalig. Sa pagkakas sa wala tayo. Pagkaya natin sa nanay. pepray daw po kaya. Let us pray. Father God, muli Panginoon sa aming hapon na pag-aaral, Panginoon, ng mga salita sa aming narinig, Lord. Tuloy nga po na napapangyarihan ng mga salita na aming pinag-aaralan. Lord, salamat kami, meron kaming Diyos na hindi nagbabago, meron kaming Diyos na nagmamahal, meron kaming Diyos, Panginoon, na laging iniisip kami at ang pagbubuti na para sa pagbubuti namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, manampalataya sa iyo, magtiwala na ikaw na ang Diyos namin at siyang naming kapayapaan. Parang Jesus, tinataas namin sa iyo ang mga kapatid, Panginoon, meron tayong taman, Panginoon, recovery, Panginoon, Panginoon, Johnny, Panginoon, we pray, Father God, patuloy mo sila binuhin, maramdaman nila, Panginoon, ito po, pagaling, Panginoon, na mentally, physically, Lord God, spiritually, Lord God, we pray in Jesus' name, Panginoon, sa heal them, heal them, Lord, in the day. Bigyan sila ng kapayapaan sa mga puso, siyan, Panginoon, bakit nila, Panginoon, ito ang Diyos na kapagaling. Maging Lord, mga kapatid namin, na naiyan masabi, maraming siyan, meron problema, Panginoon, sa tahanan, pamilya, Panginoon, problema sa pamilya, sa mga anak, marahil sa asawa, marahil, Panginoon, sa mga tagulang, o sa kapwa, Panginoon. We pray, Father God, for the continuous peace sa aming pamilya, Panginoon. Bind us in your love. Patuloy mong buhay ang aming pamilya, Panginoon, sa pagkatulog po, Diyos namin ng Panginoon. Yan po namin mahal mo ang pamilya. At dinadalang namin sa Panginoon, ang mga bagay na ito, ikaw po, Panginoon, sa patuloy na inakap sa aming mga sa buhay. Protect us, O Lord, this whole day, whole week namin. Maharapin na naman bukas. Araw na naman, Panginoon, ng mga pagtatrabaho. Araw na naman, Panginoon, ng negosyo. Panginoon, we pray for your blessings, Lord. Pagpalain nyo yung mga nagtatrabaho, bigyan Michelle. nyo ng lakas, Panginoon katawan. Michelle. Upang makapagtrabaho yung maayos, maging isang totoo sa kanyang trabaho, sa kumpanya na kanyang pinapasukan, Panginoon. Sila ay maging asin, Lord, sa kanilang kapwa at sa kanilang mga nakasalatuan. Maging sa mga pamilya namin, mayroong mga businesses, negosyo, Panginoon, we pray, Father God, ikaw po magbigay ng maraming kliyente sa kanila, marami pang produkto nilang pwedeng tinda, bigyan mo sila ng lakas ng katawan, talino, Lord, how to budget, Panginoon, everything, how to manage their businesses, Panginoon. Palaguin mo yung kailang mga negosyo na magbibigyan ng malhati sa iyong Panginoon pangalan at tulungan mo sila, Panginoon, ng tapat sa pagpapalakad at kanilang mga negosyo. We pray, Father God, for good health for everyone, Panginoon. At alam po namin, Lord, sa mga isang linggo natin ito ay kasama ka namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin ng kapayapaan. Ikaw ang Panginoon Jesus na aming pininiwalaan. Ikaw ang aming Diyos na lagi kasama, Panginoon. Mula umaga hanggang sa aming pagtulog sa gabi. Kaya Panginoon, namin namin sa Panginoon sa aming pagkahiwalay, pagpalain po ang bawat sa pag-ibig ng Diyos ang mga nasa langit, na sumating lagi, pagligtas, kapayapaan, ang aming Panginoon, ay lagi natin dalhin, at ang panggabay, pagbigay talino, patnubay, counseling ng Banal Espiritu, ay laging sumating sa bawat araw ng buhay natin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Boss. Ay, may birthday pa. Sino mga parang may birthday? Wala pa bro, next ano pa? Ha? Next week. Next week? Next week. Kaya meron may birthday ng July?
tatay, tapos na. Next Hey week. guys, Next Sunday. Hindi na pagkanta. celebrate natin next Sunday. Papahalang inumin ng juice. Spaghetti. Mas magiging yun. Ayan, bago po kami matapos, muli po nating awitin sa Panginoon ang magpakailanman. 1, 2, 3, and... Ika'y